Sa panig na ito, ang grupo ni Kanin pagkatapos ng ilang sandaling pagtakas ay napagod na rin, huminto sa isang sulok sa gilid ng kalsada na parang nawawala ang anyo. Si Kanin ay malakas na nagsalita, sinisigaw, ang lalaking ito ng dilim, hindi lang tinanggihan ang aking kondisyon, kundi binalaan pa ako. Hintayin mo lang na makabalik ako sa realidad, tiyak na hahanapin kita at papatayin. Sa pagkakataong iyon, mula sa isang eskinita ay lumabas ang isang lalaki at bumati, "Kumusta, Ate Kanin? Ako si Mau Diton, maaari mo akong tawaging Lolo Mau. Nasa level 2 ako ngayon at may alam akong ilang mga tip para mag-level up. Maaari kitang tulungan mag-level up, kaya ang 1,000-10,000 ba ay papayag ka pa rin?" Naiinis si Kanin, nakatawid ang mga braso at sumagot, "Tip, anong tip ba yan?" Ngumiti si Mau ng tuso at sumagot, "Hindi ko ito sasabihin sa karaniwang tao, pero para kay Ate Kanin, bilang pagpapakita ng sinseridad, pwede akong magbigay ng exemption sa iyo ng 1 beses. Sa ganitong sitwasyon, kung gusto mong mag-level up, kailangan mong ilaan ang 5 puntos ng pangunahing attribute, lahat ay ilalagay sa speed stat. Sa ganitong paraan, kapag tumakbo tayo ng buong lakas, mas mabilis tayo kaysa sa mga grip na yon. Naiintindihan mo ba?" Nang marinig ito, nagulat si Kanin, biglang bumuka ang bibig niya, at sa loob niya ay natuwa, ganun pala yan. Ganun pala ang laro. Nang marinig ito, nagulat si Kanin, biglang bumuka ang bibig niya, at sa loob niya ay natuwa, ganun pala yan. Ganun pala ang laro. Peste, inilaan ko na ang 5 puntos ng attribute sa lakas, sayang. Mabuti na lang may nakakaalam ng laro. Matapos mag-isip, tumingin siya kay Mau at nagmungkahi, "Medyo interesante ka nga. Sige, tulungan mo akong mag-level up. Pero hindi ka kasing lakas ng dilim, kaya bibigyan kita ng 500,000. Tanggap mo ba? Itaas mo ako sa level 3, pagkatapos ay babalik ako sa totoong mundo at ipapadala ko ang pera sa'yo." Agad na natuwa si Mau at sumagot, "Walang problema." Kahit malakas ang lalaking dilim na yon, mukhang may problema ang utak niya. Napakadaling magbigay ng pera pero ayaw niya, talaga namang tanga. Sa parehong oras, bumalik na rin si Qin Feng sa lihim na lugar. Nang makita ang aura ng halimaw sa harap niya, medyo nag-alala si Qin Feng at naisip, totoo nga, ang boss na ito ay umabot na sa silver level. Ang kulay abo na ulap ay yumakap sa katawan nito, at patuloy pa itong lumalawak. Mula silver level hanggang golden level, abutin ng 7 hanggang 8 oras, kailangan kong maghintay ng matagal. Hindi nag-atubili, ginamit niya ang malamig na mga mata at naglunsad ng nakakalason na shuriken patungo sa halimaw. Bigla ang tinamaan ng halimaw at hindi nakapag-react agad kaya mabilis na bumaba ang yin nito ng 650. Sinamantala ni Qin Feng ang pagkakataon at ginamit ang Iye Niti Aise, na naglabas ng sunod-sunod na mga aura na pahalang sa halimaw. Patuloy na bumaba ang yin nito, 211, 211, 211. Napansin niya na hindi pa rin ubos ang yin ng halimaw, kaya lumipad siya pataas at nag-isip, ang silver level boss ba ay may yin na 2 tandang bawas 3 beses ng bronze level boss. Pinagsama niya ang lakas sa katawan, maraming itim na mga dulo na may aura ang lumabas, at mabilis na naglaho mula sa paningin ng halimaw. Pagkatapos ay nagsimulang mag-activate ang lason sa shuriken, at narinig ang masakit na mga sigaw ng halimaw. Nakatingin si Qin Feng mula sa gilid at naisip na kailangan pa ng 2 tandang bawas 3 nakakalason na shuriken para mapatay ito. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar ng halimaw, at makapal ang usok sa paligid. Nang mawala ang usok, nakita ang halimaw na may maraming sugat at nakatayo lang sa isang lugar. Nakatayo si Qin Feng mula sa malayo at naisip, ang halimaw na ito ay isang magic system boss. Karamihan sa mga kakayahan nito ay area attacks at mataas ang damage. Pagkatapos maghagis ng nakakalason na shuriken, kailangan agad na umatras at lumayo sa saklaw ng atake nito. Kung tatamaan ako sa kasalukuyang li at defense ko, tiyak na mamamatay ako. Biglang nagising ang halimaw, tumingin ito kay Qin Feng ng malamig. At gamit ang lakas ng magic orb sa ulo nito ay sumugod ito upang atakihin siya. Agad na umatras si Qin Feng at naisip, kailangan kong hintayin matapos ang cooldown ng stealth skill.
At mahina na ang atake ng boss bago ito umatake. Pagkatapos ay agad na magtago para makaiwas sa atake. Tama nga, pagkatapos ng ilang habulan, unti-unting nanghina ang lakas ng halimaw, huminto ito at buong katawan ay nanginginig habang humihina ang mga huni. Tama nga, pagkatapos ng ilang habulan, unti-unting nanghina ang lakas ng halimaw, huminto ito at buong katawan ay nanginginig habang humihina ang mga huni. Nakita ang pagkakataon, puno ng determinasyon ang mga mata ni Qin Feng at sinabi, "Ngayon na." Agad siyang lumapit sa harap ng halimaw at ginamit ang Iye and Netiaje. Isang diretsong atake sa ulo nito na nagbawas ng 659, 219 na di. Nang hindi na makalaban, nagmadaling lumayo ang halimaw. Masaya si Qin Feng sa likod at naisip, nakita ng boss na bumaba ang Li kaya nagsimulang tumakas. Mabuti, mas madali ang laban ngayon kaysa kung magulo bago mamatay. Hindi niya hinayaan ang halimaw na makatakas, pinagsama ang lakas sa braso. At naglabas ng isang aura upang tapusin ang halimaw. Mabilis na lumabas ang abiso, napatay mo ang halimaw, silver level boss, nakatanggap ka ng 1,800 nasi. Congratulations, na level up ka sa level 5. Nakakuha ka ng 4 evolution points. Nakakuha ka ng 124 araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Congratulations, na level up ka sa level 5. Nakakuha ka ng 4 evolution points. Nakakuha ka ng 124 araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Nang mabasa ang abiso, masayang tumawa si Qin Feng, "Haha, 2 level ang na-level up ko. At nakakuha pa ako ng 4 evolution points. Sa gantimpalang ito, ay level up ko ang skill na Greedy Hand." Lumabas ang abiso, skill na Greedy Hand ay matagumpay na na-upgrade. Nakakuha ka ng 4 evolution points. Nakakuha ka ng 4 evolution points. Nakakuha ka ng 124 araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Nakakuha ka ng 124 araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Nagulat si Qin Feng at naisip, diretsong nakatanggap ng 2 beses na bonus. Nagulat si Qin Feng at naisip, diretsong nakatanggap ng 2 beses na bonus. Ang silver boss na ito ay nagbigay sa akin ng 12 evolution points at 372 araw na lifespan na maaaring ipagpalit. Sa bonus ng Greedy Hand, isa sa mga loot mo ay may upgrade mula silver hanggang golden level. Tiningnan niya ang item sa ilalim ng balat at masayang sinabi, "Ito ang golden level headgear. Siguro ito ang Greedy Hand sa rare level, may 20% chance na ang bonus loot ay tumaas ng 1 level. May 7 o 8 na items, pero ang backpack ko ay may 0 slots lang. Hindi ko pwedeng palaging pumatay ng boss at agad umuwi. Sayang ang oras, sana bigyan ako ng halimaw ng 1 ring o kung anuman para madagdagan ang slots ko." Habang nagsasalita, may liwanag na lumabas mula sa item at nagulat siya. Ito ang transition pabalik sa dealer. Hindi tulad ng mga nakaraang malulungkot na pagbalik, sa pagkakataong ito ay masayang sumigaw siya, sa wakas ay buhay pa rin ako at nakabalik. Hindi tulad ng mga nakaraang malulungkot na pagbalik, sa pagkakataong ito ay masayang sumigaw siya, sa wakas ay buhay pa rin ako at nakabalik. Nakita ito ng 2 kasapi sa kanang bahagi at tumawa, mabuti na lang at si Wang Meng ang boss, kaya nakapag-level up tayo sa level 3 at nakabalik sa maliit na bayan. Mabuti na lang at si Wang Meng ang boss, kaya nakapag-level up tayo sa level 3 at nakabalik sa maliit na bayan. Ito ang pagsisikap nating lahat, sabi ni Kanin nang may pasasalamat. Tama, sobrang galing ni Wang Meng na boss. Pagkatapos ay nagkunwaring nahihiya si Kanin at sinabi, "Huhu, sayang lang wala akong oras para makipagkaibigan sa boss. Sayang lang wala akong oras para makipagkaibigan sa boss." Isang kasapi ang nakinig at nagpakalma, "Hindi naman siguro, kung suot mo ang bagong gear na ito, siguro papayag siya. Hindi naman siguro, kung suot mo ang bagong gear na ito, siguro papayag siya." Lumabas ang leaderboard, ang number 1 ay ang dilim, isang assassin sa level 5, number 2 ay si Wang Meng, isang warrior sa level 3, number 3 ay si Balala, isang warrior sa level 3. Umabas ang leaderboard, ang number 1 ay ang dilim, isang assassin sa level 5,
Number 2 ay si Wang Meng, isang warrior sa level 3. Number 3 ay si Balala, isang warrior sa level 3. Isang warrior sa level 3. Nang makita ang leaderboard, nagulat ang mga tao sa bayan at sinabi. Bagong update sa leaderboard, umabot na sa level 5 ang dilim. Mula level 3 diretso sa level 5, gaano kaya kalakas ang Zikon boss na ito? 10 minuto lang ang nakalipas, nakita ko ang boss na nagbebenta ng gear. Tapos bigla na lang nag-level up ng 2 level ng mabilis. Ang kapatid kong babae ay 18 na taong gulang. Sana magustuhan siya ng boss para makakuha rin ako ng pabor. Tulungan mo akong mag-level up, sige na, 1,000 10,000, hindi man lang siya nagpakita ng interes. Paano pa kaya siya magpapakita ng interes sa kapatid mo? Samantala, si Balala sa isang tabi ay napapailing, grabe, kakapasok ko lang sa level 3, tapos ang matanda ay nasa level 5 na, may palagay pa ba siya sa amin? Samantala, si Balala sa isang tabi ay napapailing, grabe, kakapasok ko lang sa level 3, tapos ang matanda ay nasa level 5 na, may palagay pa ba siya sa amin? Narinig ito ni Wang Meng at malakas na nagbigay ng aliw, Trina, huwag kang masyadong mag-alala. Bawat isa sa atin ay babalik sa realidad at ipapaalam sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan tungkol sa banal na laro gamit ang baka. Maaaring magulo ang mundo, kaya dapat nating ihanda ang ating mga malalapit sa atin. Nang marinig ito ng lahat, sumang-ayon sila, sige, mag-ingat kami. Ganun na lang, bumalik ang grupo sa realidad. Sa isang kwarto, si Wang Meng ay gising na ng pagod. Nang makita siya, narinig pa rin ang mga tao na nag-encourage ng malakas. Tingnan nyo, gising na si Wang Meng. Ipaalam sa leader ng grupo, gising na si Wang Meng. Lumapit nang may pag-aalala ang mga miyembro at tinanong siya, Wang Meng, ano ang nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Pinag-aalala mo kami ng sobra, alam mo ba kung ano ang nangyari sa'yo kanina? Ang katawan mo ay naging transparent, huwag mo akong takutin, Wang Meng, sinabi ko na sa'yo kahapon na magpahinga ka na. Tutulungan kitang bantayan ang iyong kalagayan. Pinag-aalala mo kami ng sobra, alam mo ba kung ano ang nangyari sa'yo kanina? Ang katawan mo ay naging transparent, huwag mo akong takutin, Wang Meng, sinabi ko na sa'yo kahapon na magpahinga ka na. Tutulungan kitang bantayan ang iyong kalagayan. Hindi pa makabawi si Wang Meng, medyo malabo pa ang isip niya, tahimik siya ng matagal. Pagkatapos, sa gusali ay narinig ang mga tao na nagmamadaling nagsabi, tawagan niyo agad ang lahat, mag-ensayo muli tayo, may malaking nangyari. Dito na nagtatapos ang ensayo ngayon. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo, pakipindot ang like, share, at subscribe sa channel para magkaroon kami ng inspirasyon sa paggawa ng bagong video. Bukod dito, maaari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagtaas ng views o pag-donate gamit ang impormasyon sa ibaba ng paglalarawan. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel, hehe.